Welcome sa ating pagsusuri. Tara, himayin natin kung paano mo mapoprotektahan ang iyong lupa at mana. Nababahala ka ba na baka pinike ang sukat ng lupa mo o kaya'y magulo ang hatian sa mana? Ngayon, aalamin natin ang exact steps laban sa land scams, pati na rin ang batas sa mana. Kung pineke ang sukat mo, don't panic. Agad dumiretso sa city assessor at humiling ng ocular inspection. Ito ang sandata mo, kumpletuhin ang documents, lalo na yung certified true copy ng titulo mo. Ngayon, usapang mana naman. Kapag may pumanaw, sino nga ba talaga ang may karapatan sa death benefits? Base yan sa totoong batas, tulad ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng isang seafarer. So, si Pedrito humiwalay sa unang asawa. Nagsama sila ng second wife niyang si Elenita for 25 years. Nang mamatay siya, nag-iwan siya ng over 4.5 million pesos na death benefits. Diyan nag-umpisa ang gulo. Kahit 25 years silang magkasama, sad to say, idineklarang void o walang bisa ang kasal ni Elenita. Dito papasok ang legitimate. Ito yung batas na nagre-reserba ng ari-arian para lang sa legal heirs. Kaya kalahati ng pera sa lehitimong anak na punta. Tapos 25% sa legal na unang asawa. May share din ang illegitimate kids. Pero si Elenita na second wife, sadly 0 ang nakuha niya. Sa usapang lupa man o mana, the rule is simple. Kailangan mo ng matibay na ebidensya, hindi puro salita. Kaya the big question is, handa ba ang mga dokumento mo para maprotektahan ang future ng pamilya mo?